May dumating na backup ang team ng Australian Boomers at ito ay walang iba kung hindi ay si Mitch Creek. Nakapaglaro na sa NBA, nakagwardyahan pa nga niya si Giannis Antetokounmpo at ang masasabi lang natin lumakas pa ang team ng Australia na makakalaban ng Gilas. Ito na yung sinasabi natin na maganda talaga ang naging laro ng Gilas laban sa team ng New Zealand at gagamitin nila ngayon ang isa sa player na nakalista sa kanilang lineup ngayong second window na hindi naglaro laban sa team ng Guam. Nakalaban na rin ni Kai ang player na ito sa NBL Australia Athletic, parang JB nga rin, malakas umiskor kung gugustuhin at ngayon may sapat na nga silang lakas para subukang iwan sa score ang Gilas. Intensity ng laro ng Gilas, ito ang isa sa tinitingnan natin kung hindi magbabago ang kanilang intensity ng laro kagaya ng ipinakita nila laban sa team ng New Zealand ay magagawa nilang makadikit sa score at magkakaroon sila ng chance na manalo. Gilas laban sa team ng Australia, talaga namang pinapainan tayo ng sports media ng Australia tungkol nga sa basketball at huwag tayong magpapadala sa init ng ulo. Kung babatuhin nila tayo ng bato, abay babatuhin natin sila ng pinakamatigas na tinapay. Lamang naman talaga ang Australia, hindi natin dinidina ito, tayo ang underdog team, mas mahina kumpara sa kanila, kaya naman hindi na kailangan pa na maglabas sila ng pahayag tungkol sa basketball na merong patama nga rin sa atin. At nadamay pa ang pangalan ni Pacman, binanggit rin nila na hindi raw tayo nakaka-move on noong tinalo ni Jeff Horn si Pacquiao, pero sa daya ng decision naman, nakita naman natin na talagang handa na ang talk and text, lalong lalo na itong si Gio Halalon, batak na batak ang muscles, talagang nagkahanda sa paparating na laban. Isa si Gio Halalon sa nagbigay ng malaki at mabigat na puntos noon laban sa team ng Australia. Balik tayo sa laro at dahil nga sa pagkakalagdag ni Mitch Creek, meron silang athletic na wingman at mas mahihirapan pa ngayon ang ating Gilas team. Inamin naman ng coach ng New Zealand na posibleng nag-iba ang takbo ng laro kung merong kay Soto ang Gilas. Alam niya na mas epektibo ang sistema ni Coach Tim Cone kung merong isang kay at nasabi mismo ng coach ng New Zealand talo talaga sila kung naglaro ang ating 7-3 na big man. Ganun pa rin, natural ang goal ni Coach Tim Cone ay ang manalo laban sa team ng Australia, pero ang tanong ay paano nila gagawin ito ngayon na walang kay Soto at nakahabol pa ang isang player ng Boomers na si Mitch Creek. Aminin man natin o hindi, talaga namang iba ang nagagawa ng Gilas kapag merong isang 7-3 sa loob ng paint, mas magandang galawan ng bola sa opensa at tumalakas ang ating depensa. Maging yung pagkuha nga rin ng rebound, tumataas ang kakayahan ng Gilas dito. Missing piece si Kai Soto sa Gilas, ito ang sinang-ayunan ng nakakarami ng mga Pinoy basketball fans. Kaya man bigyan natin ng oras si Kai para gampanan na muna ang kanyang role bilang isang Koshigaya Alphas player at kailangan nga natapusin ang season sa Japan B1 B-League para naman sulit rin ang bayad sa kanya ng kanyang team. Ginamit ni Kai ang second window para makapagpahinga nang sa ganoon ay makapaglaro ito ng maayos pagbalik ng laro nila sa Japan B1 B-League. Gilas versus Australia na nga linggo at sana talaga maka-upset ang Gilas. Isa ito sa magiging bintahin natin pagdating ng second round. Mahirap talunin ang team ng Australia dito sa FIBA Asia sa kasalukuyan at halos unbeatable sila dito sa FIBA Asia sa kasalukuyan. Nagawa naman natin na manalo laban sa kanila pero sobrang tagal na nga rin ito. Missing piece ng Gilas kay Soto at halos mapatapos na rin ang naturalization ni Benny Boatwright. Maging si Ange Kouame nga ay aapila sa FIBA, gagawa ng hakbang para makonsidera na maging local player ng Gilas Pilipinas base na rin sa 10 years residency guideline na malapit na nga niyang makumpleto. Paglakas ng Gilas kung titignan natin ay sky is the limit kung gumagawa ng tamang hakbang ng SBP at tinutulungan talaga nila ang mga players na gustong maglaro para sa Gilas team. Hindi naman para sa bayad si Kai. Ang nangyari lang talaga dito, mukhang nakakahiya kung hindi siya magiging healthy sa team ng Koshigaya Alphas at hindi niya matapos ang 2026 season, tapos ang laki pa nga ng binayad sa kanya dito. Wala namang height advantage ang magkabilang teams. Ang Gilas at ang Australia halos parehasan lamang ang labanan sa height, pero kailangan na doblehin nga rin ng Gilas ang kanilang effort para makuha natin ang panalo. Parehas pa rin ang lineup natin laban sa team ng Australia, habang ang Australia may isa na hindi nakapaglaro sa kanila laban sa team ng Guam na maglalaro ngayong second window laban sa Gilas team, at ito nga ay walang iba kung hindi si Mitch Creek, isang malakas na wingman na kayang-kayang selyuhan ng isang player sa depensa. Kung kumpleto nga lang sana ang ating lineup, merong kay Soto, ay ito na talaga ang pinakamagandang pagkakataon na makakuha ng panalo ang Gilas laban sa team ng New Zealand at Australia. Sa atin naman papabor ang mga stats sa loob ng paint kung merong isang kay, at uulitin natin sa lahat ng talo ng Gilas sa stats sa ilalim, sila nalalamangan ng malaki. Kitang-kita ang butas ng Gilas Pilipinas sa loob ng paint. Panalo gustong siguraduhin ng Australia, pero Gilas ganun rin gusto nilang manalo at magkakatalo na lamang sa laro. Kaya ng Gilas kung hihigitan pa nila ang laro na ipinakita nila laban sa
sa team ng New Zealand at hindi rin ito ang best team ng Australia kaya naman kaya ng Gilas na sila nga ay mabigyan ng isang malaking upset ngayong linggo.